Dabura vs Mahoraga, ang pinakamalakas sa Jujutsu Kaisen. Ang sequel ng Jujutsu Kaisen ay umabot na sa panibagong level. Sa video na ito, tatalakayin natin kung bakit si Dabura ang pinakamabilis at isa sa pinakamalakas na karakter sa kasaysayan ng JJK. Mula sa laban niya laban kay Mahoraga, hanggang sa kanyang Sublight Speed Awakening, ipapaliwanag natin ang power scaling, writing parallels kay Gojo at Yuji, at kung bakit maaaring higitan pa niya sina Sukuna at Gojo. Handa ka na ba sa peak fiction? Ang power ceiling ng sequel ng Jujutsu Kaisen ay umakyat na sa isang antas na hindi pa natin kailanman nakita. Pinatunayan ni Dabura na hindi siya peke laban kay Mahoraga. At kahit pa maraming nang aasar online na nawalan na raw ng galaw si Dabura, papatunayan kung mali iyon. Dahil si Dabura ay literal na pinakamabilis na karakter sa kasaysayan, umaabot sa teritoryong hindi man lang naabot ni Gojo at Tsutomu Hakuna. Pero hindi lang iyon. Umaangat din ang kalidad ng pagsusulat. Nadiskubre natin na ang titulo ni Dabura bilang pinakamalakas ay naging pabigat sa kanya, katulad ng naranasan ni Gojo. Sa katunayan, magiging matalik silang magkaibigan ni Yuji kapag nagkita sila, dahil mas konektado ang kanilang mga buhay kaysa sa inaakala ng lahat. Nagsimula ang chapter 18 sa pagbabalik ni Rika upang ipakita kay Maru na may aso pa rin si Tsurugi, ibig sabihin, may tapang at bangis pa rin siya. Ang singsing ay naglalaman ng napakalaking cursed energy reserves ni Yuta, kalahati ng kay Sukuna, ngunit ito na ang pinakamataas na enerhiyang naitala sa isang normal na tao. Binugbog niya si Maru ng husto kaya napatanong pa ang alien kung tao pa ba siya. Ang teknik ni Maru na bumabasag sa physics at nagbabago ng rules ng kapaligiran ay walang epekto. Sa halip, tila nag-e-enjoy pa si Rika, parang roller coaster lang ang pagbasag ng inertia. Ang kombinasyon ng heavily restricted body at ganitong kalaking cursed energy ay ginagawang napakadali ng laban. Anumang gawin ni Maru ay winawasak lamang. Ngunit napaisip siya, naalala niya ang singsing at ang layunin ng bawat kapatid tungkol sa cursed object. Ngunit iba ang naging conclusion niya, inisip niyang hindi kayang gawin ito ng isang tao lang. Para sa kanya, halimaw si Yuta. At alam nating totoo yun, ibinuhos ni Yuta ang kanyang cursed energy sa tool bilang storage device. Kung makita ng mga alien si Sukuna, siguradong mababaliw sila sa takot. Kahit ang third eye ability ni Maru na ginamit niya sa chapter 1 at 6 para pabagsakin ang ibang sorcerer ay walang epekto. Tinanggap lang iyon ni Rika at sinundan pa ng headbutt at suntok, dahilan para mapalipad si Maru sa buong syudad. Napagtanto ni Maru na dudurugin ni Tsurugi ang kanyang teknik kaya kailangan niyang mag-level up. Nagpatubo siya ng mga puno sa paligid, hindi para talunin si Rika kundi para itago ang kanyang presensya, sirain ang momentum ni Rika, guluhin ang footing, at pilitin siyang mag-aksaya ng enerhiya. At tandaan, may 5 minutong timer si Rika. Samantala, si Mahoraga ay patuloy sa pag-adapt. Inatake muli ni Dabura gamit ang kanyang liwanag, ngunit ngayon ay naka-adapt na si Mahoraga. Sinubukan pa niyang pasabugan ang mukha nito sa point-blank range ngunit walang epekto. Pagkatapos, brutal na binugbog ni Mahoraga si Dabura. Halos matalo na siya, ngunit kailangan nating bigyan ng kredito si Dabura. Si Mahoraga ang ultimate litmus test ng pagiging pinakamalakas. Nakalaban niya ang isang 6 Eyes Limitless user 400 taon na ang nakalipas at natalo pa iyon. Ang power system ng Jujutsu Kaisen ay parang bato, papel, gunting, kalahati ng laban ay pag-intindi sa kakayahan ng kalaban. Si Gojo ay may impormasyon ng buong angkan. Si Sukuna ay may karanasan mula pa sa Heian era. Si Dabura, wala siyang alam. Unang beses pa lang niyang makakita ng Shikigami, kumpirmado sa chapter 16 na wala nito sa Cimmeria. Halos natukoy na niya ang adaptation ni Mahoraga ngunit kinulang siya sa oras. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang matatalo siya. Dito pumasok ang flashback niya kay Dola. Hindi siya malapit sa kanyang tribo. Mas madalas pa siyang kasama si Dola. Hindi niya gusto ang pakikipaglaban, masakit sa kanya ang pagiging malakas dahil nagdudulot ito ng pag-iisa. Katulad ni Gojo, ang pinakamalakas ay laging nag-iisa sa tuktok. Ang takot ni Dabura ay napakagandang pagsusulat. Sinasalamin nito ang unang laban ni Yuji laban sa Finger Bearer Special Grade. Doon unang naunawaan ni Yuji na ang lakas ay hindi sapat laban sa kamatayan. Ganon din si Dabura. Hindi siya natatakot dahil mahina siya, natatakot siya dahil ngayon lang siya tunay na lumaban.
Ngunit nagising ang kanyang potensyal. Nahuli niya ang suntok ni Mahoraga at binasag ang executioner blade nito. Sa unang pagkakataon, umatras si Mahoraga. At dito nangyari ang hindi pa naitatala sa kasaysayan, pumasok si Dabura sa sublight speed. Mas mabilis pa sa kayang maabot ng sinumang sorcerer. Sa bilis na iyon, ang kinetic energy sa kanyang katawan ay katumbas ng 12-dosenang pinakamalalakas na nuclear bomb. Sa isang tama, maaaring mabura ang buong city block. Ang mahalagang punto, magkaiba ang attack speed, reaction speed, at movement speed. Hindi kailanman ipinakita sa manga na gumalaw sina Gojo o Sukuna sa near light speed. At tandaan, ang domain expansion ay may activation time. Kahit 0.01 segundo ay naging dahilan para tamaan ni Gojo si Sukuna ng unlimited void. Sa bilis ni Dabura, halos mawawala ang reaction window. Sa simula ng laban, hindi man lang makita ni Mahoraga ang light attacks. Nakapag-react lang siya matapos mag-adapt. Ibig sabihin, nasa parehong tier ng lakas si Dabura, kulang lang siya sa experience. Kapag natutunan niya ang Black Flash o Domain Expansion, siya na ang magiging pinakamalakas sa lahat ng panahon. Ngunit malamang, isasakripisyo niya ang sarili niyang buhay sa prosesong ito, malulusaw ang kanyang katawan. At si Yuji lamang ang maaaring makapagpagaling sa kanya, o marahil si Rika.